Ano nga ba ang prenuptial agreement or anti-nuptial agreement? Yun po ang pag-aaralan natin sa video na ito. Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Maraming salamat po sa patuloy nyo na panonood sa ating YouTube channel. Huwag nyo kalimutan mga kaibigan na mag-subscribe at hit the notification bell para palagi kayong updated sa ating mga videos. Mga kaibigan, ang ating po mga videos ay may layunin na makapagbigay ng kaalaman sa inyo tungkol sa batas. Ika nga, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Mga kaibigan, simulan natin kung ano nga bang tinatawag na prenuptial agreement or anti-nuptial agreement. Ito po ay ginagawa bago ikasal ang isang babae, lalaki. Ano nga ba ang layunin kung bakit mayroong anti-nuptial agreement or prenuptial agreement? Minsan kasi si babae o si lalaki ay galing na sa ibang relasyon. So yung kanilang naunang relasyon, mayroon na silang mga gamit, properties na naipundar, o kaya mayroon na silang mga anak. So, kailangan nilang protektahan yung kanilang property para hindi maihalo doon sa property ng kanilang bagong kinakasama o ng kanilang bagong asawa. So, para maprotektahan yung kanilang property at hindi magkaroon ng kalituhan kung saan ang property na kabilang kay babae o saan ang property na kabilang kay lalaki. Kaya nagkakaroon ng prenuptial agreement. Ngayon, kung ang gusto nyo mag-asawa ng lahat ng property nyo pagkatapos nyo ikasal, pagmamay-ari na ninyong dalawa, huwag na kayong anti-nuptial agreement o kaya prenuptial agreement, kasi ganun din naman yung mangyayari sa default system natin, yung system of absolute community property, wherein lahat ng property ninyo, kung kayo ay mag-asawa, magiging bahagi na ng system of absolute community property. So, what is anti-nuptial agreement? It is an agreement entered into between future spouses fixing their property regime that should govern during the existence of their marriage. Ang maaaring mangyari dito, gustuhin ng dalawang mag-asawa na complete separation of their property. So kung ano ang property ng babae, sa kanya lang. Kung ano naman yung property ng lalaki, sa kanya lang. O kaya maaari ding they can enter into conjugal partnership of gains, na kung saan lahat ng kanilang property na na-acquire during their marriage, yun lang yung property para sa kanilang dalawa. At mayroon ding tinatawag na mixed property regime. So, kung ano yung nakasulat sa anti-nuptial agreement, yun ang susundin. Okay, so what are the requisites of a valid anti-nuptial agreement? 1. It must be entered before the celebration of marriage. So, kailangan mapirmahan yung agreement na yan before the celebration of the marriage. Hindi po pwede na you will enter into anti-nuptial agreement pagkatapos nyo ng ikasal. Ang requirement po sa batas, before the celebration of marriage. Then, number 2, it must be in writing. Hindi po siya verbal or oral. That agreement must be in writing. To affect third person, it should be registered in the civil registry and in the registry of property. So, kailangan naka-register yan sa civil registry o kaya registry of property, because it will serve as notice to the whole world that you have this kind of agreement. It must be signed by both parties. Siyempre, dapat nakapirma yung babae at lalaki na sila ay nagkasundo at pinagkasunduan nila yung dokumento na yon. The number 5, it must fix the terms and condition of their property relation. So, dapat mayroong nakasa doon, specific terms and condition of their property relations. Mayroon pong mga additional signatories kung ang kondisyon ng dalawang mag-asawa ay ganito. If the future spouses is 18 to 21 years old, yung kanilang edad, ay dapat nakapirma din yung kanilang mga parents. Kaya yung guardian. Paano naman kung hindi nangyari?
yung kasal at mayroon na silang anti-nuptial agreement. Ang anti-nuptial agreement na yon ay magiging void except for those stipulations, mga nakasaad doon na hindi naman depende sa pag-aasawa nilang dalawa. So yun lamang po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayo.